Noong nakaraan, tinuruan tayo ni Coach Mel kung paano maging iisa ang rider at ang kanyang motor para sa safety na rin kapag sila ay nagra-ride. Ngayon naman, nandito tayo sa Progressive Riding Masterclass para turuan tayo ni Coach Nino ng control and precision na maaaring magamit din bilang safety na rin sa paglabas natin. Kaya yan po ang aabangan natin dito sa ating panibagong episode ng Money Bell. So, Coach Nino, magandang araw at swerte kami, nandito ulit kami sa riding school ninyo. Diba? So, gusto ko lang malaman, Coach, bukod dun sa mga naturo nyo na sa amin nung nakaraan, kung gaano ba ka-importante itong control and precision para matutunan ng rider. Saan ba natin dapat magamit yun? Ano bang importansya nun, Coach? Ang control and precision, napaka-importante nito. Una sa lahat, sa araw-araw na daily use natin for transportation, lalo na pag araw-araw motor ang ginagamit natin sa pagbiyahe, pag-travel. So nagagamit ito sa una sa paglingon, tapos sa friction zone, pag-control ng clutch at throttle. Magagamit natin yan pag lumiliko tayo sa mga tight U-turn. Tapos minsan di natin maiwasan, meron tayong mga senaryo sa kalsada na traffic, nalulusot tayo by weaving, magagamit natin yan. Sabagay, Coach, pag declutch nga pala, ang daming nangyayari sa katawan natin. Yes. Yung utak natin, ang dami niyang pinaprocess. Ano, magagas ba ako? Pepreno, Yes. clutch. So, doon naiiral yung control. So, nagiging, pagka natutunan po kasi natin yan, nagiging muscle memory na lang. Coach. Yes, Parang exactly. hindi tayo nag-iisip pero kusang gumagalaw yung katawan. Tama. Tapos, pagdating naman sa precision, Coach, doon napapasok yung pagka na-control mo na yung motor, kung kakasya ba sa gitna ng sasakyan. So, very important talaga yung paglingon sa tingin. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kapwa rider natin o sa mga estudyante ko na tingin malayo at malawak. Look far and wide. Para makikita natin anong circumstances o anong pwedeng mangyari sa kapaligiran. May bubulaga ba? May tatawid? Ito bang sasakyan? Kakat ba? Kakaliwa o kakanan? Mag-U-turn? Taong tatawid? Asong biglang tatawid? Kaya very important lahat yun. So, Coach, maaari mo bang ituro sa amin ngayon kung paano ba namin ma-master itong control and precision? Siyempre naman, basta ikayo ang manibela. Siyempre. So, tara. At ngayon naman ay maggigirap tayo, siyempre. Maggirap for safety na rin. Yes. Walkthrough muna, Coach. Lalakad muna tayo. Sa bagay, kahit sa mga racetrack, Coach, ganun din, no? Ito yung starting line natin. Coach, anong tawag nga pala sa obstacle na to? Speed? Ace of spade. Ace of spade. Okay, Coach. Tapos, iikot dito. Yun, lalagpasan ko siya. Ito yung pinakamahirap dito, Coach. Oo, gaganon ako yan. Oo, Coach. Pasok dyan. Kanan. Yan! Good job! Coach, paano ko makikita yung cone? Ayun, tapos okay. Umulit lang, no, Coach? Okay. Saan ako papasok, Coach? Dito. Diretso ko dyan. Okay, Coach. Kasi pa-exit naman na. Lalagpasan ko lang yung cone din. Balik dito. Pabaliktad naman tayo, Coach. Labas na dun. Okay, Coach. Itong drill na to is Ace of Spade. Ginagamit to sa competition sa Amerika ng mga police, sa mga slow speed maneuvering, sa rodeo. Usually, ginagawa to sa Washington, D.C., sa New Jersey. So, try natin kung kaya.
Ayan si coach, dinedemo niya ngayon. Para yun ang gagayahin ko. So sa kanan muna. Ito, mastery naman ito para ma-memorize mo yung obstacle. So hindi lang basta marunong ka, kailangan yung terrain na pupuntahan mo or dadaanan is master mo din. Same din yan sa mga nagre-race. Minamaster nila yung racetrack. Tayo since slow riding lang, kaya more on paliko-liko tayo. Ayan, napaka-importante na master mo yung bike. Alright coach, ang galing. Alright, tayo naman ang susubok. Okay, so kailangan master mo yung master mo muna na yung bike, yung clutch. Ayan, kailangan makilala mo muna kung hanggang saan naaabot yung motor. Ayan, di ba? Kasi hindi sa'yo yung motor pero mas maganda pag sa'yo yung motor, di ba? Okay, so papasok na tayo. Rear brake yun, coach. Okay, let's try. Medyo mahirap din pala siya pagka mabagal, no? Kanan. Sige, go, God. Kaliwa. Kaliwa. O, tagal, kulak. Tingin malayo. O, pasok. Kanan, kaliwa ka na. Good job. Heads up. Control, release. O, kanan ka agad. Kanan. Tingin malayo. O, kanan ka agad. Kanan. Kulak. Kanan. Good. Sa wakas. Medyo mahirap din pag mabagal. Break. Left down. Huwag mo na pa-shoot para hindi ka mag-pro-show. Tapos nasasalo mo na sa'yo. Pag malinis lang, saka ka magpatino. Okay. Patiwan. Mas better, di ba? Kasi maganda na sa gitna kami na nasasaluhin ko. Sa bagay, coach. At least, muna. Tapos pag okay na, saka ka namin kailangan pag na. Pwede naman rolling muna. Pili na lang kayo mamaya pag mag-perfect na. Okay. Practice muna, coach. Kaya nga, coach. Hindi kasi sa akin yung motor Ganyan ba kasi pag nagilaklay? Masikip yan, coach. Okay. Right leg first. Good job. So kailangan kasi yan, sige, hapon. Bago ko tignan mo Tukahin. Yan. Good job. Good. Tukahin. Gas. ay, meron pa pala isa. So mamamaster mo siya pag paulit-ulit talaga. Yan, good job. Tukahin. Ay, dito pala, no? Kung titignan yung goal, tingin ka na malayo. Okay, coach. So dito mamamaster talaga yung throttle control, yung brake. Sa labas ka agad. 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 Sa lab
may crash. Ah, so kailangan talaga may confidence no? Ayan dahan-dahan lang. Ayan dapat may momentum. All right. First of all, dapat kabisado ng rider yung control ng motorcycle, kung yung friction zone, yung clutch, tapos yung throttle, tapos ang paggamit din ng rear brake. Different scenario kasi, case to case basis. Tapos naman, pag kunyari sa mga tight U-turn sa semento, doon din mag-a-apply, sabi mo kanina, na clutch control, which we call it friction zone. Pag control ng clutch saka gas, halos sabay yun. Para kang nagdadrive ng kotse, we call it naman hanging. So doon mag-apply yung mga controls na yun. Ang challenging part niyan, pag sa semento naman tayo, yung U-turn, yun yung tinatawag na pag mag-U-turn tayo, marunong tayo mag-friction zone. Ang friction zone, pagtimpla ng clutch saka ng silinyador. So kami naman, sa pagtuturo namin ng friction zone, walang gas, clutch lang. So very important po yung friction zone or clutch control or throttle control. Kasi konting pagkakamali lang natin, pwede tayo maaksidente or pwede tayo matumba. So ito, when it comes to braking, as I say, I'm a slow speed coach. So tinuturo ko mga tight U-turns, slow turns, traffic. So always use the rear brake only. Kasi pag ginamit mo yung front brake, pag nag-lock yung manibela niyan, tutumba yan. Ang counter steer naman, ma-apply din yan pag nasa highway tayo, sa Commonwealth, o dito sa highway, pag may gumit-git tayo, pag ginit-git tayo pa sa kanan natin, so ikabig natin manibela sa kanan para humiga sa kaliwa. Pag ginit-git naman tayo sa kaliwa natin, ikabig natin sa pakaliwa para humiga sa kanan yung motor. Yan ang counter steer. Ngayon, dito naman tayo sa na-experience natin, yung mga bagong tinuro sa akin ni Close. Alam nyo, isa sa benepisyo ng pagiging host, nakaka-experience tayo ng mga hindi na-experience ng iba. Swerte tayo ngayon, lalaman na naman natin yung bagong technique na kung saan kailangan marunong ka mag-control ng throttle at yung friction zone na tinatawag. Coach, gaano ba ka-importante yun? Ako, nagamit ko kanina, pero gusto ko malaman mula sa batikang coach, gaano ba ka-importante yun, coach, sa ganitong obstacle at sa labas? Sobrang importante ang friction zone, o kung tawagin nila at first sa layman's term ay clutch control. Kami mga coach, tawag namin ay friction zone kasi doon magbabalance ang control ng silinyador at clutch para hindi matumba ang motor. So pag control natin sa mga low speed maneuvering, mga tight U-turn, tight maneuvering na kagaya ng course na pinagawa ko sa iyo na Ace of Spades, na yung course na yan is for competition in the United States sa mga police, which I was surprised na nagawa ni Sir Reed, na hindi basta-basta ang karaniwang rider na kaya gawin yan. It's a very tight turn. Tapos, so ang precision dyan, yung lingon at yung control ng clutch at gas. So friction zone nga, clutch saka gas. So doon na magbabalanse yung clutch saka gas, saka rear brake also. Kanina, coach, dahil napakaganda ng bike GS yan Madaling i-balance, yung throttle and yung clutch madaling control.
nahirapan lang ako, coach, yung sa braking natin. Yes. Kasi ayon sa'yo, kailangan Rear nag-brake ang gamit dyan. Kasi ako, nasanay ako sa big bike rider, palagi yung front eh. May para akong nag-rear brake pero sa ganitong turn, mas lalo ng front brake ako pero ang sabi mo coach, rear brake. Kasi pag nag-front brake ka, pag nag-lock yung manibela, automatic hindi mo na makokontrol yung steering, tutumba ka. Kaya dapat rear brake lang. Ang rear brake, nakokontrol pa natin yung manibela at saka pwede magkaroon ng traction. Oo, sa bagay coach, lalo na pag nag-lock yung gulong, Yes. siyempre pwedeng dumulas. Oo, tama. Sa bagay coach, kahit sa mga fast corner, hindi naman talaga dapat talagang sagad na front brake, di ba? Kailangan may rear brake. Meron kami tinatawag dyan na trail braking or tinatawag namin sa corner is slow in, fast out. Daan-daan ng pasok. Pag malapit na matapos yung yung kurbada, bibigyan ng silinyador. Yun yung fast out. Hindi naman sinasabi na fast out na magpatulin o mataw-hataw. Ulitin ko po slow in, fast out. Dahan-dahan ng pasok. Paglabas, may konting acceleration pero hindi naman hataw. So, dito naman sa counter steering, napaka-importante dito sa course natin. Sa counter steer, medyo okay naman ako, coach. Medyo nababalance ko naman dahil maganda yung GS. Pero, dito ko masasabi na kailangan master mo yung obstacle talaga. Kailangan, Yes. kaya yung paglalakad natin, Pero yung ginawa natin, walang counter steer na, counterweight ang ginawa natin. counter. Ang counter steer kasi, ang gumagana lang yan pag 40 kilometers and above. Ito naman is 30 kilometers and below, so counterweight. Counterweight pala ang tama. Yes. Counter steers, pag kinabig mo yung manibela sa kanan, higa sa kaliwa yung motor. Pag hiniga mo sa kaliwa, higa sa kanan. Which applies 40 kilometers and above. Yun pala yung correct Counter. term doon. Parang yung sa clutch, coach. Yeah, friction zone pala yun. Yes. Alright, so natututo tayo ngayon. Hindi lang sa skill, kundi sa yung mga tamang term. Yes. Again, hindi ko magaling. Through experience din lang ako. Naturuan din ako ng mga kapwa-coach na mas sigit pa sa atin na una, na pinapasalamatan ko yung mga coaches na yan. So, ano yung natutunan ko, ina-apply ko po sa mga taong natuturuan ko at pinapasalamatan ko yung mga taong nagturo sa akin. Dahil yon sa magaling yung nagtuturo. At kailangan kasi, ako tips lang from me, na pagpupunta kayo dito, kailangan kung ano yung natutunan nyo sa labas, i-zero nyo muna para ma-absorb nyo muna lahat ito. Hindi yung alam ko na yan, tas yung ituturo ni coach, babanggayin niya yung knowledge mo. Hindi magkakasundo yun, ipipilit mo, hindi, kaya naman yung front brake. Ipipilit ko, kaya naman, tignan mo, di ba? Pero dapat hindi ganun. Kailangan, Cup of coffee first. Yun yung kung tawagin na. magkakape tayo, host. Kaya naman, since nandito tayo sa ating episode na Manibela, lagi kong pinapaalala na laging stay smart sa pagra-ride. Hindi lang puro ride safe at kailangan may tamang kondisyon ng katawan at enough na knowledge sa batas trapiko. Yeah. Baka meron kang gustong i-promote, coach. Una sa lahat, pinasasalamatan ko ikaw, Sir Reed, na pumasyal dito at sa buong cast ng Manibela. If you have time, not only in my school in Progressive Riding Masterclass, maraming ang eskwelahan dyan, mag-enroll kayo. Huwag makitid ang utak, lawakan ang pangunawa, at babaan ng init na ulo. Again, maraming salamat po sa Manibela at kay Sir Reed. Thank you, coach. Alright, dito na po nagtatapos ang ating special na episode kasama ang ating magiting na coach ninyo. Kaya naman, kung meron kayong gusto pang i-review o matutunan sa aming episode, mag-comment lang po kayo at huwag kalimutang mag-subscribe, mag-like at mag-comment dito sa ating Manibela channel. Kaya naman laging tandaan, coach, alam mo na to. Mata sa Sa kalsada, kamay sa Manibela. Yeah.